Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Umabot sa mahigit 6,700 katao na ang naapektuhan ng masamang panahon na dulot ng Tropical Depression Kabayan at ng shear line sa Caraga Region. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, katumbas ito ng mahigit 2,100 pamilyang apektado sa rehiyon. Mula rito, nasa 2,000 pamilya ang nanunuluyan sa 48 evacuation centers habang 118 ang inaabutan ng tulong sa labas. Samantala, nasa 124 na pasahero at 3 sasakyang pandagat naman ang stranded sa Caraga. Bukod dito, suspendido rin ang operasyon ng isang port sa Region 10 dahil sa masamang panahon. 2 bahay ang iniulat na napinsala habang 3 lugar sa Caraga ang nawala ng kuryente. Wala namang iniulat na nasaktan o nasawi. Tiniyak naman ni Office of Civil Defense Chief Ariel Nepomuceno na handa itong mag-abot ng tulong sa mga apektadong lokal na pamahalaan. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga miyembro ng Asian Zero Emission Community o AZEC na mamuhunan sa industriya ng renewable energy sa Pilipinas. Sa kanyang talumpati sa AZEC Leaders Meeting sa Tokyo, Japan, sinabi ng Pangulo na sang-ayon ng Pilipinas na kinakailangang bilisan ang paglipat sa mas malinis na uri ng enerhiya at bawasan ng carbon emission. Kasabay nito ay pinakilala ni Pangulong Marcos ang mga hakbang ng bansa tungo sa wastong paggamit at pagtitipid ng enerhiya. Aniya, nilawagan ng gobyerno ang mga patakaran para sa mga banyagang kumpanya na gustong magmay-ari ng mga proyektong may kinalaman sa renewable energy. Ayon sa Pangulo, layunin ng gobyerno na taasan ang porsyento ng renewable energy sa power generation mix ng 35% sa taong 2030 at 50% sa taong 2040. Inaasahang makakabawas ito ng 3.3 bilyong tonelada ng greenhouse gas emission mula sa taong 2023 hanggang 2050. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos sa gobyerno ng Japan sa interes nito na bumuo ng Energy Transition Roadmap. Inimbitahan rin niya ang mga partner ng AZEC na mamuhunan sa mga teknolohiyang may kaugnayan sa pagtitipid sa enerhiya. Nakiisa ang Pilipinas sa ASEAN sa pagkondena sa pagpapalipad ng North Korea ng intercontinental ballistic missile sa direksyon ng karagatan sa Japan. Sa isang pahayag, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magdudulot ng destabilisasyon sa Indo-Pacific region at maging sa buong mundo ang mga delikadong aksyon ng North Korea gaya ng ginawang pagpapalipad ng missile. Taliwas niya ito sa layunin ng ASEAN tungo sa kapayapaan, katatagan at kaunlarang pang-ekonomiya. Iniulat ng Defense Ministry ng Japan na nagpakawala ang North Korea ng ballistic missile na bumagsak umano sa karagatan sa kanlurang bahagi ng Hokkaido. Bago ito, nagpalipad ang Pyongyang noong linggo ng gabi ng short-range ballistic missile bilang protesta sa pagpapakitang gilas umano ng militar ng Estados Unidos. Pinagbabawalan ng United Nations Security Council ang North Korea na mag-testing ng missile na iginigit naman ng bansa bilang karapatan nila sa pagtatanggol sa sarili. Determinado ang pamahalaan na labanan at puksain ang mga grupo ng terorista ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ito ay matapos maganap ang isang enkwentro sa Batangas nitong linggo na nagresulta sa pagkamatay ng isang sundalo at pagkasugat ng 3 pang mga kasamahan nito. Naganap ang enkwentro 3 linggo matapos na magbigay ng amnestiya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga dating rebelde, kabilang na ang mga miyembro ng New People's Army. Ayon sa ulat ng Armed Forces of the Philippines, pinaghihinalaang kabilang sa Sub-Regional Military Area 4C ng Southern Tagalog Regional Party Committee ang nakaengkwentro ng mga sundalo sa Barangay Malalay sa bayan ng Balayan. Kabilang sa 59th Infantry Battalion ang nasawing sundalo. Dinala naman sa Medical Center Western Batangas sa Balayan ang mga sugatan. 6 naman ang naiulat na nasawi sa hanay ng mga rebeldeng NPA.
Nakumpiska rin sa mga ito ang mga matataas na kalibre ng armas at iba pang subversibong dokumento. Ayon kay Teodoro, hindi sila titigil sa pagsugpo sa lahat ng teroristang grupo na nagdudulot ng kapahamakan sa ating bansa. Nagpahayag din siya ng pakikiramay para sa pamilya ng nasawing sundalo at tulong medikal para sa 3 sugatan. Nais ng Department of Interior and Local Government o DILG na tuluyang ipagbawal ang mga firecrackers o paputok tuwing sasalubungin ang bagong taon. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, mahalaga na magpasa ang mga lokal na pamahalaan ng ordinansa na magbabawal ng mga paputok sa mga tahanan at iba pang lugar. Una nang pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order 28 na nagbabawal sa mga paputok sa mga tahanan o lugar ng tirahan sa buong bansa maliban sa community fireworks display na pinapangasiwaan ng mga lisensyadong individual. Ayon sa Department of Health, bumaba ang bilang ng mga nadisgrasya ng paputok mula nang ipatupad ang naturang EO. Samantala, pinagbabawal din ng Manila Development Authority o MMDA sa pamamagitan ng isang resolusyon ang pagpapaputok sa mga tahanan sa Metro Manila. Nagpahayag naman ang kahandaan ng Bureau of Fire Protection sa pagtugon sa sunog, bunsod ng pagpapaputok ngayong Kapaskuhan. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 7 araw na lamang at Pasko na. Ako po si Marita Muahe, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.